mga kalingap, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please like, subscribe, share, and on notification bell for more vlogs, videos, and updates po mga kalingap. So ano po bang ganap natin ngayon mga kalingap? Dapat po ngayon ay latest episode dapat po ng Jomcar. So, latest part ng Jomcar. Sino po bang nakakamiss na po ng Jomcar dyan? Taas ang kamay. Press ang yellow heart po mga kalingap. Siyempre, isa na po ako dun. Tatagtarin ko po ng yellow heart po mga kalingap ang comment section. Kung ako po isang viewer, regular viewer. Kasi po, miss na miss ko na po sila. Pero okay lang po mga kalingap. Kasi po, si Carla po ay yun po, nasa banig ng karamdaman. Si Carla po. May dinaramdam po si Carla kung saan po nakita po natin sa my day niya na nakadextrose po siya. So sabi ko nga po sa kanya kung ano pong nangyari sa kanya. Chinat ko po siya kaagad and buti nga po nag-reply po kaagad si Carla. Kasi nga po ay may pasok po siya. Ibig sabihin po kapag absent po siya sa klase, grabe po ang ano po niyan. 1:2 po mga kalingap palagi kapag absent po. Kapag absent ka ng isang beses, kapalit ng dalawang makeup class. So sabi ko kay Carla, hindi siya ng medical certificate, papasa niya lang kay Dean sa mga subject, teacher, professor niya, para naman kahit papano mabawasan yung makeup class niya para maging 1:1 na lang. Kasi po ganun po ang policy po kapag sa nursing course, ganun po talaga. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga po ay si Carla po ay okay po ngayon. Saka po, mild lang naman po mga kalingap ang ganyang kondisyon. Saka po, ang maganda po dito kay Carla po, nag-seek po siya agad ng health advice, medical advice po. Pumunta po siya agad sa hospital. And yun po, nagpa-confirm po si Carla. Sana po si Carla po okay po ngayon. And doing well, papagaling. And syempre, andito man na po si Kuya Joms. Sakto po, Martes po ang kanyang uwi po. Sabi niyo po sa akin nung nag-vlog po kami kay Tatay Hogan. So kung napanood niyo po yun sa aming vlog, sa vlog po ni Kuya Joms, yun po, napag-usapan po namin kung kailan po ang vlog. Sabi nga po niya, pag uwi daw po niya, sakto, hindi na nga daw po siya magtatagal ng ilang araw po sa Naga, sa bahay po nila. Kasi nga po, baka nga daw po may Jomcar. Eh, syempre, miss na nga din daw po ng Jomcar. Syempre, tayo din po, miss na po. And yun nga po, unfortunately, may nangyari pong ganun kay Carla. Hindi naman po natin pwedeng i-push po ang ating mga gusto na pagpatuloy po yung latest vlog po sa Jomcar, which is yung part 93. Naalala ko pa nga po, ako pa nga po cameraman that time and nag-enjoy po si Carla talaga po ng dalawang Jomcar. Para po silang nag-rewind po sa pwedeng pagkabata. Ang ganda po na pa ang sayo. Kaya po, namiss ko na rin po yung part 93. Kayo po ba? Ano po ba ang magiging content o ano po yung magiging mangyari po sa part 94? Comment na po kayo kung ano po yung insights niyo po regarding po sa part 94. And syempre, yun nga, UTI daw po ang ano ni Carla po. Ang kondisyon nga po ni Carla. So, ang UTI po kasi talaga, very common po yung mga kalingap. Kung bago lang po kayo bago lang po sa inyong kaisipan po ang ganyang sakit, common po yung especially po sa mga babae. So kasi bakit daw po ito normal? Kasi nga po yung lining ng ihian po o yung urethra sa babae ay maikli lang, unlike po sa lalaki. So kaya po ang pinaka most common po na datnan ng ganyang sakit ay yung babae. Kasi maliit lang po yung parang hose, daanan po ng ihi sa mga babae. Yung nga po, so nasa si Carla, nasa hospital na. So, ibig sabihin po, doon po siya magagamutan. Antibiotics, kung sakaling natin si Carla, hindi pa dadaanin sa dextrose niya. So, ganun po yung yung magiging context po ng po ni Carla. Sana po ay nasa okay na part situation si Carla po ngayon. Sana po ay
bukas, ano na din siya, makamigo. Kasi po actually sa mga ganyan pong kondisyon, lalo na po kapag nagpa-confine po, minimum pong araw sa hospital ay 3 araw po. So, yun po, kailangan po yung sundin 3 araw po dapat sa hospital. Kung gusto na po ng umuwi, kung feeling okay na po siya, okay na po yung kanyang pakiramdam, wala na po siya naramdaman sakit sa pag-ibig, lagnat, yun po. Pwede na po siyang umuwi po. Kaso po, magpipirma po siya ng waiver kung wala pa po sa 3 araw na gusto niya po. Actually po yung ganyan pong sakit, ano lang po yun, natitreat naman po yan sa bahay. Pwede naman po i-treat sa bahay. Ano lang po, except na lang po kapag may nararamdamang malala po. Ngayon nga, sobrang sakit pag umiihi, may painful urination, sumasakit yung yung balakang, yung likod, lower back, yun po. Lalo po yan, sumasakit lalo kapag umiihi. Lalo na po kapag may UTI, mahihirapan po talaga yung mangihi. So, ayun, dapat po intindihin po natin ang sitwasyon po ni Carla. Sana po natin i-push ang part 94, especially kung nakauwi na po si Carla. Dapat po makapag-rest po siya ng mahabang oras, mahabang panahon. Para po sa part 94, okay na okay po siya. Okay po yung mood niya, okay po yung feelings, okay po yung pakiramdam niya, okay po yung yung sitwasyon niya, wala po siyang nararamdaman na sakit. So, yun. Sana na po si Carla, may go home lang siya after 3 days or bago mag 3 days, ganun po. So, yun po. Sana po si Carla ay tuloy-tuloy yung gamutan, kahit makauwi niya, tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom ng gamot. Siyempre, suggest ko kay Carla, inom siya palagi ng Yakult. Okay, may mga probiotic drinks. Kung kailangan niya yun para maiwasan yung infection na yun sa kanyang kanyang katawan, para po mawala po yung ganong bacteria sa kanyang sa kanyang katawan. So yun po yung cause ng bacteria, especially yung E. coli, na familiar po kayo dun. Saka po, wag po kayong maniwala po sa mga kasabihan na ng soft drinks, ng chips, kaya nagka-UTI. Hindi po, wala po yung connect po dun mga kaibigan. Ako na po sabi, wala pong connect po dun. Marahil, si Carla, nagkaroon ng ganyan kasi baka may marumi siyang nakakain, nakainom. Possible po yan. Tapos po, kasi po yung bacteria po na yun, nasa lining po yun ng large intestine, yung pong daluyan po ng ating mga poops. Yun po. Doon po yung nakatira. Tapos, diyan dumadami yung bacteria niya hanggang sa sumakit na po, hanggang sa magkaroon po ng signs and symptoms. Yun nga po, sumasakit po yung flank, yung pelvic area po ni Carla, ganyan. Yung lower back, yung sinabi ko po kanina. Ganun po yun. Tapos yung cloudy yung itsura ng kanyang ihi, ganun po. Tapos, mahihirapan ka mag-ihi, sobrang sakit. Kaya po, dapat po maging aware po tayo sa ating health condition. Especially po, estudyante, tatrabaho, kaya po, marami ginagawa sa buhay. Yan po, lagi po dapat tayong health conscious po mga kanya para po maiwasan po natin ang mga ganitong type ng sakit. Siyempre, lalagnatin pa po din yun. Kaya po, dapat po, ingat-ingat din po mga kalingap. Siyempre, yun, thank you po sa inyo mga kalingap sa pakikinig, especially po sa aking short reminder or short discussion about the UTI. Although, lang po ito, kaya po ito, very common lang po ang infection po nito. Then, bearable po ito. Alam ko po na gagaling kaagad po si Carla. And syempre, marami din siya matututunan dito kasi syempre, nursing student po si Carla. Marami siyang malalaman na gamot, yung sakit na matututunan niya kasi ma-apply din po niya sa kanyang pag-aaral. So yun, thank you po sa support niyo mga kalingap, kay Carla, sa Jomcar, sa kalingap, #tahanin po tayo mga kalingap, One Kalingap One Family. Kaya po, thank you po so much sa nakarating po dito sa duration. So support all po tayo mga kalingap. Thank you po and God bless us all po mga kalingap.